Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po sa bawat isa. Inaan niya po bawat isa na tumayo at sama-sama po tayo mawin para sa Panginoon. Pagka isang linggo lang kaming nawala, parang gumis ko kayo. Parang feeling ko ang tagal namin nawala. Ating puntan din ang presensya ng ating Panginoon sa mga oras na ito.
Diyos, sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na sa oras na ito, Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat tunay yung ka na Ikaw, Panginoon, ang nagliliwanag sa mundong ito, Diyos. Kaya tulungan mo po kami na kami ay ang aming mga buhay, Panginoon, ay magliwanag sa mundong ito, Diyos, upang makita at maluwalhati ka, Panginoon, nila, O Diyos, ayon sa nakikita sa amin, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, na maipamuhay namin ang iyong mga salita, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami muli ay magkatipon upang ikaw, Panginoon, papurihan, Panginoon, na may pagkakaisa sa umaga ito. Kaya hayaan mo, Lord, ang iyong banal na Espiritu Santo ang kumilos sa bawat isa sa amin. Lord God, dalangin namin, O God, na ang iyong presensya, O Diyos, ay padaluyin mo sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na madama ng bawat isa ang iyong hipo, ang iyong pagmamahal, Panginoon, upang sa aming pag-aawitan, Lord, kami ay may layang makapagpuri sa iyo. Sapagkat tunay, Panginoon, na kami ay pinalaya mo na, Panginoon. Hindi na kami gapos ng kasalanan, Lord. Ang aming mga kamay ay pinalaya mo na, Panginoon, upang ito'y itaas, ipalakpak. Hindi namin dapat ikahiya, ipalakpak, Panginoon, at itaas ang aming mga kamay. Ang aming mga labi ay hindi na nakasarap, Panginoon, para sa pagpupuri sa iyo dahil pinalaya mo na ito, Panginoon. Maging ang aming mga paa ay malaya itong umindak sa iyo, Panginoon, sa pagpupuri. Kaya sa umaga nito, Panginoon, hayaan mo, Lord, nasa aming pag-aawitan, Lord, O God, pinilos ka, Panginoon, ang tagapagpanguna namin, Panginoon, at ang lahat, Lord, na sa aming tumutugtog, hayaan mo po na ito'y magawa namin, Panginoon, na maayos para sa iyong kaluwalhatian. Maging ang magdadala ng iyong mga salita, Panginoon, hayaan mo, Lord, na hipuin mo siya, kanyang labi, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, masabi niya, Panginoon, ang nais mong iparating sa iyong mga anak. Itanbuin mo, Panginoon, siya, Lord, sa umagang ito. Lord God, hayaan mo po, maging ang makikinig, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ay mga isipan, spiritual, Panginoon, upang maunawaan namin ang mga nais mo, Panginoon, ipaunawa sa amin. Maraming salamat po. Ito ang papuri namin, pansasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Sinabi ko sa awit 66 verse 1 to 2, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Amen. Ngayon po sama-sama tayong umawit ng may galak, may saya at tuwa sa ating mga puso sapagkat yung aawitan nating Diyos ay hindi lang basta-basta Diyos, kundi Diyos na tunay, Diyos na totoo, Diyos na buhay natin. Kaya ngayon po ay tayo umawit. Ay nalala ko
Panginoon, sa iyong harapan at sama-samang umaawit, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging bigay ng ngiti sa iyo, Lord God, itong aming mga awitin sa iyo, Lord God. Minsan pa, awitan natin mo ng ating Panginoon.
nagbigay sa iyo ng ngiti, itong mga aming awitin na inalay sa iyo sa umaga nito, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Na tulak ang salitang salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay sa hanggang linggo na ito, Lord God. Patuloy ka na rin sasambahin, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo muling manalangin para sa ating pagbibigay. Salamat po, O Diyos, kabutihan mo, O Diyos. Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, napakabuti mo dahil, Lord God, ibigay mo sa amin, Panginoon, ang aming mga kalakasan, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, dahil, Lord, nandito kami muli, Panginoon. At Lord, tinataas ko po, Panginoon, ang mga kapatiran ito, Panginoon Diyos. At salamat, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na talagang sumusunod sa iyong kautusan mo, Diyos. Thank you, Lord God, dahil sabi mo, Panginoon, nagagalak ka, Panginoon, sa cheerful giver, Panginoon. Kaya, Lord God, lahat, Panginoon, ang aming mga pinagkakakitaan, Panginoon Diyos, nawa ito ay, Lord, pasaganahin mo pa, Panginoon, at Lord God, dahil ikaw ang nagpala sa amin ito, Panginoon, at ikaw ang nagbigay sa amin, O Diyos, ng aming mga hanap buhay, O Diyos, ang aming mga unang-una, ang aming mga kalusugan, dahil Lord, hindi kami generate ng income, Panginoon, kung hindi kami malusog, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, patuloy kang kumilos sa lugar na ito, O Diyos, sa mga kapatiran, Panginoon, na hanggang magbigay, Panginoon. At nawa itong aming mga kaloob at malikapo, Panginoon, ay, Lord, magamit sa iyong kaharian, Panginoon, upang mapalagana pa, O Diyos, ng inyong mga salita. Hindi man dito, kahit sa buong mundo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, at kahit doon din namin mga kinikita, O Diyos, upang, Lord, yung iba na hindi pa nakakakilala sa inyo, O Diyos, ay maranasan kanila at makilala ka rin nila, O Diyos. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan hanggang sa matapos ang gawain dito, O Diyos. At Lord, lahat ng mga kapatid ko, Panginoon, mga kapatiran ko, Panginoon, na nandito, Panginoon Diyos. Ipuin mo po ang bawat puso nila, Panginoon. Salamat po sa mga taong magbibigay, O Diyos. At salamat, Panginoon, na patuloy kang, Lord, susupply ng kanilang mga needs. Kaya, thank you, Lord God. Purihin ka sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwedeng pakibati po ang inyong katabi. Ang nasa harapan niyo po at nasa likod. Pakitapik po. Masaya akong nakita kayo. Sabihin mo sa katabi mo, kandaduhan mo na. Sa susunod na Sunday, kandado ka na. Nandito ka na palagi. Ayun po. Mabuti po ang Diyos. Amen. Nakikita niyo po yan at nag-reflect po yan sa inyong mga katabi na ang Diyos po ay mabuti. Tignan niyo yung ulit inyong mga katabi. Sa mga ngiti na yan, maraming pinagdadaanan po yan. Pero mabuti po ang Diyos. Despite po ng mga kahirapan na pinagdaanan ng kapatid natin, lagi po mabuti ang Panginoon. Bago po tayo mag-start, meron lang po akong i-share ng mabilisan.
Bali po sa Sunday po, ang ating service ay 7 o'clock p.m. po. 7 to 9. So, apo, alas 7 ng umaga. Okay, note nyo na lang po, alas 7. Yung worship service po natin will start at 7 a.m. Just for that Sunday lang po. Next po. Meron po tayong event sa March 30. Ito po yung Known and Loved. So, ang target po natin dito is those person na unchurched po sila. Hindi po talaga sila totally, wala po silang spiritual lives. Hindi sila nag-church. Baka may kakilala po kayo na someone na pwede po natin i-invite dito. Dadalhin po natin sila sa SBC March 30 po ito. So, ang speaker po natin dyan ay yung aming Bible School sa TNET, teacher si Pastor Ray. So, siya po yung ating magiging speaker. So, kapag meron po kayong someone na kilala, pwede niyo pong isama po dito. Kapitbahay niya po. Ang kagandahan po nito ay sasamahan niyo po siya sa event na ito. Hindi niyo po siya pababayaan. Then, follow up hanggang sa madala po natin sa simbahan. Next po is, meron po tayong OCC. Ito po ay Operation Christmas Children. Hindi pa po ito, wala pa pong further details kung kailan po ito. Ito lang po ay, ito po ay special event for kids 7 years old up to 13 years old. Those ay mga unchurched din po ito. So, meron po kayong kakilala na hindi pa po talaga nakakilala sa Panginoon, pwede po ninyong dalhin dito. Wala pa pong specific details kung kailan po ito, pero ito po ay mangyayari sa ating church. Sa list po natin, meron na pa tayong 7. So, pag-pray niyo po na madagdagan po ito ng until 40. Baka meron po kayong kapitbahay. Ang kagandahan po nito ay meron po silang matatanggap na special gift. Hindi ko po alam kung ano po yun, pero yan po ay, yung mga matatanggap po nila, bibigay po yan galing po sa OCC office. For further details, ay meron na lang pong ipopost sa ating group chat. And last po natin is, magkakaroon po tayo ng Bible reading. Ito po ay sa April 17 and 18. So that is Holy Week, wala pong pasok yan. Holy Thursday po yan at Good Friday. So kapag meron po kayong time, alam ko may time po kayo, dahil ito po ay walang pasok, holy nga po eh. So dapat hindi nagtatrabaho. So magkakaroon po tayo ng Bible reading po dito sa church. So sama-sama po tayo magkaisa po na matapos po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po. So, ayun po, nakakatuwa po. And also po, hindi po dyan na isama yung Experiencing God Retreat. Meron na po tayong 3 naka-enlist na candidates. Si Nanay po, baka pwede po siyang maka-join. Ate Rose, pwede niyo po siyang i-enlist. That is on April 26 to 27. Yan po ay Experiencing God Retreat number 35 na gaganapin po sa ating Mother Church sa SBC. So, sama po natin lahat ng ito sa panalangin na ito po ay maging fruitful. And also yung mga OCC, yung dadalhin po natin dito, may mga tanong nga po, paano yung Kuya Jake? Pag nagsikip na tayo dito, hindi magsikipan. Yung mga tanong nila kasi, magdadala daw sila, si JL, magdadala ng mga kaklase. Sige, dalhin mo dito. Sige, okay lang. Alam naman natin ang gagawa ang Panginoon. Hindi niya po tayo hayaan maging sardinas po dito, mga kapatid. Talagang may gagawin pong plano ang Diyos. Talagang ang nais po ng Panginoon ay ang kanyang kaharian ay mapalaganap. Hindi lang po tayo. Amen po. Ang nais po ng Panginoon, wala po ang maligtas. Yun po ang magkakahan. Kaya po ginagawa po natin ito. So ngayon po ay proceed na po tayo sa ating topic. Again po, magandang umaga po sa bawat isa. Ang topic po natin na pag-aaralan sa umaga nito ay ang simbahang naglilingkod. Sino po sa inyo dito ang kanilang therapy ay paglilingkod? Taas kamay. Amen. Therapy nila ang paglilingkod. Sino sa kanila yung paglilingkod nakaka-depress? Taas kamay. Wala po, no? Wala po, hindi po siguro nakaka-depress ang paglilingkod. Tama po ba? Ang paglilingkod po ay therapy po sa ating mga Kristiyano. Opportunity po ito sa atin. By the way, acknowledge ko lang po yung mga poster po na ginawa po natin. Ginawa po ni Sister Erica kagabi lang kasi nakiusap ako sa kanya. Alas 10 ng gabi. Pasensya na, pwede mo bang gawin yung mga poster na ito? Ginawa niya kaagad, 4. Dire-diretso po. And salamat po at meron po tayong mga kapatiran po
na tumutulong po sa ikagaganda ng ating iglesia po. Balik po tayo sa ating topic po, ang simbahang naglilingkod. Ano po yung topic natin nung first Sunday? Ang simbahang nagdarasal. Nung second Sunday po, ang simbahang nagmamahal. Ang third Sunday, ang simbahang nagdi-disciple. Ayun po. Napakaganda, no? Ang simbahang nananalangin, na nagmamahal, at nagdi-disciple. Purihin po ang Panginoon. Kasi alam niyo po, ang mga bagay po na ito ay hindi po natin mapagtatagumpayan kung hindi po tayo talagang humihingi ng tulong sa Panginoon. Mahirap po ang mga bagay na ito, lalo na ang mag-disciple. Kasi pasahan po ito ng buhay. Buhay sa buhay. Ipapasa mo ang buhay mo sa kabilang buhay. Hindi dun sa kabilang buhay, ha? Sa buhay ng kapwa mo na mananampalataya. Kung ako, ang dinidisciple ko po ay itong mga batang ito, pinapasa ko sa kanila yung mga natututunan ko. Kung sila ay mag-excel, purihin ang Panginoon. Mas gumaling pa sila. That's my, yan po ay, ako po ay nagagalak at natutuwa po ako na kung ito po ay mangyari po. Alam naman natin, ang pagdi-disciple ay hindi po biro. Ito po ay lifetime process po. Ang pagdi-disciple ay ituturo mo sa, kumbaga kung ikaw ay may anak, dinidisciple mo ang anak mo, ituturo mo sa kanya hanggang sa siya ay lumaki. Mali po ang kaisipan na kapag ang anak mo ay mag-18 na, pababayaan mo na siya. Hindi po dapat. Bilang isang magulang, dapat ang paggabay mo ay nasa kanya pa rin. Kasi sinasabi nila, 18 ka na, nasa legal age ka na, you can decide in your own. Tama po yun, pwede ka mag-decide, pero hindi mo siya pababayaan. You still, i-guide mo pa rin siya, i-guide mo pa rin siya, i-check mo pa rin siya kung ano yung mga ginagawa. That's discipling. That's discipleship. Hindi na po natin sila pababayaan kung ano po yung ginagawa nila. Pwede po sila mag-decide kahit po may asawa na po sila. Bilang isang magulang, nandun pa rin po ang paggabay ng isang po. Kamusta na kaya siya? Iniisip mo pa rin siya, no? Kasi dati, sabay kami kumain. Parang ngayon, marami kang chine-check sa kanya. That's discipleship po. Ngayon po, balik po tayo sa ating pag-uusapan. Ang simbahang naglilingkod. Ito po ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. Again, ito po yung kanina, yung ating mga topic last Sundays po. Basahin ko po yung sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. Sabi po dito, now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Then, we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown away by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body and the church. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing full of love. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo. Alam namin, Panginoon, na patuloy ang kumikilos sa iglesyang ito, Panginoon. We pray, Father God, na patuloy, Panginoon, ang pagkilos ng banal na presensya sa bawat isa sa aming narito sa kongregasyon. Patuloy kang mamalagi, Panginoon, samahan po kami at bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyong kalangitan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ephesians 4, chapter 11 to 16 po, ito po ay nagpapatukoy or tumutukoy po sa pastoral ministry at sa mga responsibilidad sa simbahan.
Tayong lahat po ay nilikha ng Diyos na merong iba't ibang klaseng talent or skills. Ngayon po, kung tatanungin po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay, tayo po ay nabigyan at least isang spiritual gift. Tama po ba? Sino sa inyo ang, wala, para na yan sa mga youth. Sila na dyan, wala naman akong talento. Hindi naman ako mag-join. Sino po sa inyo dyan ang meron po kayo iisa spiritual gift na gagamitin po ng Panginoon dito sa bahay-sambahan. Minsan po ba naiisip nyo, pwede ko po ba makita, sino po ba dito ang nagsiserve na? Ayan, nagsiserve. Naglilingkod na sa Diyos, sa church, dito po sa ating iglesia. Taas nga po ang kamay. Kaunti lang po ba? Ayan, nandito naglilingkod po ito. Nagsiserve po sa simbahan. Ang hindi pa po nagsiserve, ipanalangin po natin na kumilos po ang Panginoon sa ating mga buhay at mangusap po siya sa ating mga puso. Tayo po ay binigyan ng gifts in the anticipation that we could use them to build up the church. Minsan po, iniisip po natin na hindi po tayo qualified sa paglilingkod sa simbahan. However, it doesn't take a Bible scholar para ikaw ay makapagturo ng isang bata o ng children sa simbahan. Hindi mo kailangan maging barista para maka-experience ka ng coffee or makapagtimpla ka ng coffee sa Sunday services. Kasi kaya mo magtimpla ng kape ng diretso na. Meron na pong 3-in-1, diretso na yon. Hot water, diretso na, wala na. Hindi mo na kailangan maging barista para makapagtimpla ka ng kape. Hindi mo rin kailangan ng theology sa degree or degree ng theology para ikaw ay mag-lead ng small group. Ang bawat isa sa atin po ay pwede po tayong mag-lead ng small group. Pero hindi ko pinopromote na hindi ka na mag-i-aim na mag-aral para sa Panginoon. Consider po natin what it means to serve. Serving isn't just for pastors. Serving isn't just for missionary. Hindi lang po ito para sa kanila. In fact, the Bible says everyone is called to serve God. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay hindi po naaayon kung gaano po ang maibibigay natin sa Panginoon o ang ating kayang gawin, kung paano natin gawin ang mga bagay po na ito. Serving isn't what saves me. There isn't enough that I can do to earn God's glory. Serving isn't about us at all. It's about our relationship with God and leading others to Him. Lagi po natin tandaan, ang paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi po dahil gusto natin para sa atin po ito. Naglilingkod po tayo sa Panginoon because we have a personal relationship sa Diyos. Pumupunta tayo sa simbahan, sa church, because we have a personal relationship. Pag sinabi po natin personal, malalim po yun. Malalim na relasyon meron ka sa Panginoon. Sabi po dito, the moment we stop looking at self and look to meet the needs of others, we will naturally begin to serve others and address their needs. And this will be happening by the power of the Holy Spirit. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay we don't need to look at ourselves. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon, kailangan po natin, tignan po natin ang iba. Maglilingkod po tayo sa Panginoon, titignan po natin ang iba, hindi para sa ikabubuti natin, hindi para sa sang-ayon natin, hindi po. Kundi po para sa ikabubuti na iglesia at naisin ng ating Panginoon. Imagine niyo po, a great banquet where the host personally serves each guest rather than waiting to be served. Ang Panginoon po, sa Mark chapter 10 verse 45, si Jesus po, siya po ay hari, bumaba, naglingkod, at hindi para paglingkuran. Ay, hindi po para paglingkuran, siya po mismo naglingkod. Naalala niyo po, no? Naghugas po siya ng mga paa ng kanyang mga disciples.
Dahil po, ang paglilingkod ay ito po ang puso ng ating Panginoong Hesus sa ministry. At ang healthy church, hindi lang po ito patungkol sa attendance. Healthy dahil nakita natin nakita natin attendance. Hindi po. It's about active service. Mga kapatid, kung gusto natin makita ang ating simbahan na nag-grow at healthy, magsisimula po ito sa atin. Magsisimula po sa atin na tayo po mismo ay naglilingkod at nagtitake part po sa gawain ng Panginoon. Sobrang dami pong ministry sa simbahan, sa totoo lang po. Huwag po kayo mamili kung anong gustong nais ng Panginoon. Yung maglinis lang po dyan, magwalis, ministry na po yan sa Panginoon. Magpunas ka, magkalikot ka ng mga electricity, ng mga sira-sira na minister din po yan sa Panginoon. Kung ano pa yung nais ng Panginoon ay ipagawa sa iyo para ikabubuti po ng ating sambahan. Ngayon po, we will explore how serving church, kung paano po ito nag-grow. Unang-una, meron po tayong key point. Number 1, God has given spiritual gifts for building up of the church. Binigyan po tayo ng Panginoong Hesus ng spiritual gifts. Ano po ba yung purpose ng spiritual gift po na ito? Ang purpose po nito, next slide. Ang purpose po nito, sige po, before that, basahin. Sabay-sabay niyo pong basahin. 1, 2, 3, go. Ayan po, sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang purpose po nito ay talagang Christ-likeness. Basahin ko po yung Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Basahin po natin ulit. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. Gaya po ng binasa ninyo, ang purpose po ng building up ng church ay tayo po ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. However, not even this is the end goal. Hindi po ito ang end goal. The ultimate purpose of this is to glorify God. Our giftings, as they are given to us by the Spirit, for the building up of others is ultimately for the glory of God. Kaya po tayo naglilingkod ng sama-sama. Ang pinakadahilan po nito ay gusto po nating mabigyang papuri at kaluguran ng ating Panginoon. Yun po ang dahilan ng ating existence po dito, to glorify the Lord. Sabi po sa 1 Peter 4 verse 10 to 11, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks, as one who speaks oracles of God. Whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies. In order that in everything God may be glorified through Jesus Christ, to Him belong glory and dominion forever and ever. Ang ating spiritual gift po ay nagsisimula po sa ating Panginoon at nagtatapos po sa ating Panginoong Jesus. It is Christ who has redeemed us. Binigyan po tayo ng Panginoon ng bagong puso, grafting us into a new family. One we care for, one we seek to know, one we sacrifice for, and one we serve. And we do all of this not for us, not for them, but ultimately through for Christ. Ginagawa po natin ito dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin niyo po, ang aking binasa kanina sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, si Pablo po ay nag-list po siya ng group ng mga church leaders po dito. Ayan po. Unang-una na nilist po dito ni Pablo ay apostles. Apostles were the original disciple of Christ. Yan po ay nakikita po natin sa Acts chapter 1, 15 to 26. They were called to proclaim the news of Christ and the church. Pangalawa po, prophets were the spokesmen through whom God made known His word before the canon of the Scripture was established. Pangatlo is evangelists. Ito naman po ay nag-focus on the outward expansion of the church as they preach the gospel and brought people for Christ.
At ang huli naman po is pastor-teachers. We're charged with edifying Christians and building up to spiritual maturity. Ngayon po, maaaring naglalaro sa isip ninyo, wala naman dyan yung spiritual gift ko eh. Baka meron po naglalaro. Pero kung babasahin po natin sa ibang libro like Corinthians, marami po tayong makikita. Marami po tayong makikitang gifts. Magbigay po kayo ng gifts. Gifts of healing. Ayun po, healing po yun. Yung pananalangin po natin, ano pa? Gift of administration. Ano pa? Gift of giving. Meron po, gift po yun. O ikaw ay nagbibigay, tapos ikaw ay consistent. Gift niyo po yun. Hindi para ipamukha sa ibang, wala, alam mo ba si Sister Rose, lagi na lang siyang highest sa tithes. Gift niya po yun. Hindi po dahil gusto niya. Gift na po yun. Natural na yun. Hindi na siya nahihirapan. Gift ng ginagawa na. Administration, gift of music. Sa music din po, meron din pong gift. At marami pa pong iba na binanggit po sa 1 Corinthians. The reason of this spiritual gift is for the building up of church. Ibig sabihin, tayo po ay mag-unite as the body of Christ. When we say building up the body of Christ in a Christian context, it refers to the collective effort of believers to foster spiritual growth, unity, maturity within the church, guided by the Holy Spirit and Christ's teaching. So, ito po yung reason kung bakit po natin ito tinatalakay, itong mga spiritual gifts. Para po ang iglesia ay maging united po. Number 2 po, when the church serves together, it matures in Christ. Kapag kayo po ay naglilingkod sa Panginoon, definitely magmamature po kayo. Magmamature po kayo. Question niyo po, maaaring question niyo po ito, hala, baka siguro hindi pa ako nagmamature. Pero alam niyo po, nagmamature po kayo sa paglilingkod. Why? Hindi po simple ang paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko po way back 2018, nandito po ako sa simbahan, mag-isa na po ako. Umiiyak po ako sa Panginoon. Nagwawalis ako. Lord, ano bang lalong sa Lord, pag-i-enroll na ako ng Bible School, saan ako kukuha ng finances? Umiiyak ako sa Panginoon. Iyak ako ng iyak sa Panginoon. Wala akong pambayad eh. Wala po akong pambayad sa tuition fee. Pupunta pa ako sa Cubao para yay. Tapos, ganun po. May tuition fee kada buwan. Nandito po umiiyak po ako. Bakit? Nagre-reminiscence po ako, parang binabalikan ko po ang nakaraan. Lord, bakit? Sobrang dati po, way back 2010, 2011, nandyan lang po ako ay 2007. Nakaupo lang po ako dyan. Dyan sa inuupuan ni Barbie. Hindi ko makalimutan. Talagang ako po yung nagsasalita si Kuya Joel dito. Ano yung Panginoon? Ako. Hanggang matapos na po ang service. Seryoso po. Sabi ko, nilalaman ko po yung aking Lord, bakit ganun ang nangyari sa akin? Hindi po ako interesado pumunta po sa simbahan ito. Kahit magpuri po, hindi po ako interesado. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, Lord, bakit? Hanggang yung 2018, nandito po ako, nagwawalis ako, umiiyak po ako sa Panginoon. Literal po naiyak. Alam niyo po, pag ang lalaki ay umiyak, mararamdaman niyo yung pain. Hindi po, ang mga lalaki, hindi po yan nagpapakita. Hindi po umiiyak yan dito. Pag umiyak po yan, pag umiyak ang lalaki po, diretsong tutulog na lang ang luha niyan. Wala na po siyang, wala nang, wala pong ganon. Pag umiyak po ang isang lalaki, diretsyo na yung iiyak. Ganun lang po.
Habang nakawalis ako, tuloy-tuloy po ang luha. And nagpapasalamat ako sa Panginoon. Napakabilis po ng mga pangyayari po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon and thankful po ako sa Katuparan Church. Sila po ang sumagot ng tuition fee ko po. Nananalangin ako sa Panginoon, Lord, magtitiwala ako sa iyo, pero ganun. May mga ganun po ako. May mga pera po ako. Pero Lord, i-provide mo. Ganyan. Ayan po. Balik po tayo. When the church serves together, it matures in Christ. Kapag tayo ay sama-sama pong naglilingkod, nagmamature po tayo sa, maging sa buhay po, nagmamature po tayo. Kung dati mahilig kang makipag-away, lagi mong inaaway ang asawa mo, ikaw naman kasi. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, nagmamature ka. Mas pinipili mong peace of mind. Kasi nagmamature ka na. Kapag inaway mo, may mangyayari ba? Nagmamature ka, anong ginagawa mo? Lord, pag-pray ko na lang yung asawa ko, nananalangin ka, Lord, hindi ko siya maintindihan, pwedeng ayusin mo yung puso ko. Hanggang sa nagmamature ka na. Tama po? Hindi lang po ito sa mag-asawa, dito po, sa kahit saan pwede po natin i-apply. May mga tampuhan po sa simbahan, ipapanalangin po na, nagmamature tayo, lumalapit tayo sa kapwa natin. Uy, halimbawa, ako nasaktan ko si Lena. Lena, sorry ah. Lalapit ako kay Lena. Sorry Lena. Kiss mo na. Di ba, joke lang. Sorry Lena kasi nasaktan kita, parang ganon. Tapos yan, okay na po. Hanggang sa napatawad na ako ni Lena. Minsan po, kailangan po natin mag-step para magawa po ang mga bagay nito. Babasahin ko po yung Ephesians chapter 4, 13 to 15. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Ang spiritual maturity po, it involves Christ-likeness. Okay po. Yan po ay makikita po natin sa verse 13. Hindi ko na po babasahin yung verse 13. Till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. Yun po pala yung binanggit sa verse 13. Tayo po ay maging kawangis po. Fullness of Christ. Kung tayo po ay talagang nag-grow into unity and in knowledge of Jesus, nagmamature po tayo. Lahat po tayo ay leaders po. Tayo po ay lahat ay leaders. Pero kapag nagpapasakop na sa kapwa mo leaders, nakikita mo na nagmamature ka. Okay. Wala pong gap. Tayo po ay nagkakaisa po sa bahay-sambahan po. Yun po ang goal natin. Kapag tayo ay naglilingkod, nag-unite po tayo bilang katawan ni Kristo, nagmamature po tayo. Ang ultimate picture po ng spiritual maturity ay si Jesus po. A stature of the fullness of Christ, that the goal for us is to be like Jesus. Yun po ang goal natin. Ang goal natin ay maging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, titignan natin, ano kaya si Lord? Sino kaya siya? Ang goal po natin ay maging katulad niya. Kung gagawin ko ba ang mga bagay na ito, gagawin kaya ito ng Panginoon? Yan po yung mga katanungan na pwede nating banggitin. Dahil si Jesus ay napakasipag. Napakasipag po niyan sa ministry at talagang siya po talaga ay nangunguna. Number 2 po, spiritual maturity involves knowing the doctrine. Malaking bagay po ito na bilang mga Kristiyano ay dapat alam po natin ang ating doktrina. Yan po ay makikita po natin sa verse 14. Sinasabi po dito ni Pablo na maging katulad po tayo ni Jesus. But in order to be like Jesus, kinakailangan po natin na malaman ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kasi kung gusto natin maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan po natin maging katulad po ng ating Panginoong Jesus. Yan po ang goal natin.
Sinasabi ng Biblia, we shouldn't be little children anymore. Hindi na tayo magiging katulad ng mga bata. Ano ba ang problema sa isang bata? Kapag makita ka ng bata dyan, bigyan mo lang ng chocolate. Uy, bigyan mo ng chocolate. Halimbawa, si Lena, bigyan ko ng chocolate. Tapos ako, karnapper, kidnapper. Lena, maraming mga chocolate doon. Punta ka doon sa sasakyan. Anong gagawin ng bata? Wait lang, sige po. Sige. Doon na siya, wait lang, hintayin mo ako. Sasama na yung si Lena. Hanggang sa nakidnap na siya. Okay? Ganun po ang isang bata, madali po siyang malindang. Wala pa po siyang knowledge patungkol sa malalim na doktrina or malalim na kaisipan ng isang mananampalataya. If you know anything about kids, they are gullible and easy deceived. Minsan po, iniisip po ng mga bata, pag tanungin niyo yung mga anak, na, sino ang superhero mo? Si Mami! Si Daddy! Ayan, yun po ang kanilang pagkakaunawa. Kasi laging ginagampanan ng kanilang magulang ang mga pangangailangan at ibinibigay po sa kanila. Well, in fact, dapat maituro po ng mga magulang sa kanilang mga anak, si Jesus ang kanilang dapat laging maitaas po. Spiritually speaking, if you stay a spiritual child, you will not know the Bible as you should and you'll be deceived. Kailangan po natin, it involves knowing the doctrine. Dapat alam po natin yung doktrina natin. Kapag tinanong kayo, nang sabihin natin ang mga kaklase ninyo, bakit yung ganitong church, hindi sila naniniwala sa baptism of the Holy Spirit? Bakit yung church natin naniniwala? Paano nyo sasagutin yun? Tapos sinasabihan ka ng kapwa mo, classmate, doon ka na sa amin, alam mo, wala naman talagang baptism of the Holy Spirit. Natamay ka na. Kasi wala kang malalim na pundasyon sa pagkakilala sa Panginoon at sa doktrina ng Biblia. Dapat alam niyo po ang mga bagay po na ito. Yun po ang sinasabi lang po ni Pablo na dapat hindi na tayo maging katulad ng mga bata. Madali po kasi tayo madisip minsan. Pag nakita natin, uy, ang daming supporter ni BBM, ay, pisko. Wala pong ano lang po ito, example. Ay, ang daming supporter, doon na din ako. Pero, alam niyo po ba, doon tayo minsan sumasabay tayo sa Agos. Yun po ang problema. Dapat hindi po ganon. Dapat magiging po tayo, scrutinize po natin ang mga bagay-bagay po na ito. Next po, as spiritually mature Christian, ito po, pag mature kang Kristiyano, dapat alam mo ang Biblia. The verbal, plenary, inspired Word of God that is inerrant, infallible, God-breathed, and our final authority for life and faith. Maganda din po na malaman din po natin ang ating statement of faith. Kasi ito po ay nakapaloob din po ito sa ating statement of faith sa ating organization sa Christ to the Philippines. Verbally, ibig sabihin, hiningahan ng ating Panginoon. Kaya po ito ay anointed ang salita ng Diyos. Dapat alam po natin na ganito po ang salita ng Diyos ay ito po ay napakahalaga. Pangalawa, naniniwala po tayo sa Godhead. The three-in-one, they are one in essence, power and glory, but each possessing all attributes to the deity. Na naniniwala po tayo, the Father, the Son, and the Holy Spirit, may isa pong Diyos. Ngayon, magtatanong kayo, iisip kayo, meron kayong kaklase nagtatanong. Halimbawa, sa ibang religion dahil Catholic, Father, the Son, Holy Spirit, tinatanong nyo ngayon, bakit kayo naniniwala kayo sa Trinity? Ngayon, medyo naglalaro sa isipan ninyo. Hala, bakit kaya sila sign of the cross? Naniniwala naman kami sa Trinity. Nagiging mapaglaro ang inyong mga isip. Tama po? Nagiging mapaglaro po ang inyong mga isip. Tayo po ay naniniwala po tayo that God, sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. Ang mature po na Kristiyano ay alam po ang mga bagay na ito. Number 3, the person of Jesus.
that He came without ceasing to be God, that He might reveal God and redeem sinful man. Naniniwala po tayo na ang Panginoong Jesus ay nagkataong tao, 100% man. And siya po ay 100% God. Para po tubusin ang ating mga kasalanan. And number 4, naniniwala po tayo sa salvation, sa kaligtasan. It's a gift of God. By His grace, it is received not by works, but by a personal faith in Jesus' blood on the cross and defeat of death. Naniniwala po tayo na balang araw, tayo po ay mare-resurrect. Kapag na ang ating physical body na tayo ay nagbigay ng buhay sa Panginoon, we will be resurrected. Yan po ay nangyayari kay Jesus, na mangyayari din po sa atin. And number 5, naniniwala tayo sa simbahan, sa church. Bakit kaya may church? Dahil tayo ay bride ng ating Panginoong Jesus in union with Jesus and exist to equip and bring people to Jesus. God doesn't just call us to be saved and attend church, but literally calls us to know His Word. Ang mga bagay po na ito ay makakatulong po na mag-mature po sa atin kung atin po itong yayakapin na tayo po, unang-una ay bride po ng ating Panginoon Jesus. Next po, spiritual maturity involves engagement. Paul gives a body metaphor again. This is a reminder that we are all essential workers. We are one in Christ while playing different roles for the same mission. God didn't just want you to know who you are in Christ. Although pinakita po ito sa atin ng Panginoon, we find that God wants you to engage and be part of something bigger than yourself. He calls us to contribute. Gusto ng Panginoon, mag-contribute po tayo. Maglingkod po tayo sa ating iglesia o kung nasaan man tayo, dali ng Panginoon. Definitely, nais ng Panginoon dito po sa ating iglesia. Ang paglilingkod ay pwede rin po sa labas, tapos ministry kung kayo man ay dadalhin doon ng Panginoon or saan pong area kayo dadalhin. Kahit po kayo ay mga professionals na sa inyong mga kanya-kanyang mga trabaho, pwede niyo pong dalhin. Ipakita po natin ang servanthood. Na before we start doing anything, nananalangin tayo. Then we will see, nakikita po sa atin that Christ is with us. Ano man yung ginagawa natin, kahit alam natin na kaya na natin ang mga bagay, let's pray for it. And doon pa lang, nakikita tayo ng mga tao, ina-acknowledge siya ng Panginoon. Kasi apart from Him, kahit napakagaling niya, napakahusay niya, siya ay guided ng Panginoon at sa Diyos lagi ang papuri. Mga kapatid, ang key po sa maturing, kung gusto po nating mag-mature sa buhay, kung gusto po nating mag-mature sa pananampalataya, maglingkod po tayo. Sabihin po natin sa katabi natin, maglingkod ka kapatid. Ako po ay natutuwa ito sa mga batang nandirito. Sila JL, ito ako, kila Trina, kila Dacer. Pupunta na lang sila dito ng Saturday. Nung binabalikan ko po yung dati, way back 2010, naalala ko po ay nasa school ako noon, nag-aaral po ako sa college. Nakaka-receive ako ng text messages. Kuya Jericho, saan ka na? Nandito na kami sa church. Sabi ko, minsan kwento na lang siya, pero nami-miss ko yung mga bagay na yun. Parang, doon pa lang, habang ginagawa ko sa eskwelahan, biglang nabus ang aking pangangatawan. Parang gusto kong buhatin yung pulpit ng... Hindi, seryoso po. Ganun po ang paglilingkod. Totoo po yun. Kahit kayo, kaya yung buhatin ng pulpit. Bakit? This is a joke po, pero sa totoo lang po, kaya niyo itong buhatin kahit nahihirapan kayo. Bakit? Something is good with you, ang Panginoon. Tama? Holy Spirit is with you. Hindi mo naman kaya itong pulpit dito eh. Buhatin mo yan, hihintayin mo na si sister. Bubuhatin niya itong dalawa kasi baha. Pero ikaw dahil gusto mo na eager ka to serve, binuhat mo na mag-isa. Tingnan mo doon. Bakit? Naglilingkod ka sa Panginoon. Merong something sa iyo na nagbibigay ng boost. And that's is serving. Ang paglilingkod niya po sa Panginoon. Naniniwala po kayo? Kahit pagod na po tayo sa ating mga trabaho sa bahay, kahit sa bahay, kapag naglilingkod kayo, yun yung kalakasan nyo. Kung baga sinacharge kayo,
ng Panginoon. Bakit kaya? Minsan natanong niyo rin po ba yung mga bagay po na ito? Pero totoo po ito. Ako, dahil meron pong pananampalataya sa Panginoon. So, ayun po, ang kilang po sa maturing, kung gusto po natin ma-mature sa buhay, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Magpagaling po tayo. Lahat po tayo ay may mga spiritual gifts. Gamitin po natin in order for us na tayo ay mag-unite as one. Hindi dapat hindi mag-clash, hindi po dapat magkaisa po dapat at pagmahalan. So, yun po, are you serving in ministry? Tanungin mo sa katabi mo, naglilingkod ka na ba sa ministry? If na, tanungin mo ulit siya, kailan ka magsisimula? Ayan. Kailan ka magsisimula maglingkod? Kung hindi ka pa naglilingkod sa simbahan ito, sa Panginoon, tanungin mo siya, kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Alam niyo, napaka-iksi ng buhay. Use it for the Lord. Sinasabi nga po ng ng salita ng Diyos, yung mga kabataan, gamitin nyo ang buhay nyo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kabataan. Serve the Lord habang kayo ay kabataan. Hindi yung kapag kayo ay tumanda na, wala na kayong lakas. Konti-konti na kayo dahil ito po ang tunay na buhay. Nasa tunay na buhay po tayo. Imagine niyo po naglilingkod kayo even sa hirap ng buhay, even sa pain, even sa struggle at sa mga pa. But still, mas nakikita mo na above all circumstances na pinagdadaanan mo, above all challenges na meron ka sa buhay, nakikita mo ang goodness ng Panginoon. Amen po? And that is maturity. Tama po ba? Maturity po yun. Nahihirapan ka na nga sa buhay eh. Hirap na hirap ka na pero naglilingkod ka. Bakit? Nagre-reflect po ang maturity ng Panginoon sa life mo. Number 3 po, serving reflects Christ's humility and love. Basahin niyo po sa Ephesians chapter 4 verse 16. From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon, nagre-reflect po ang humility ng Diyos. Tayo po ay mas lalong bumababa. Nagre-reflect po ang pag-ibig ng Panginoon. Mas lalo tayo nagmamahal. Ang laging response natin ay pagmamahal. Pero hindi naman po laging ganon. Lagi nating sasamahan ng katotohanan. Pagmamahal, laging may katotohanan na ito ay naayon sa salita ng Panginoon. Now, the only way you can serve God on this earth is by serving others. Sabi po ni Rick Warren, the only way you can serve God on earth is by serving others. Ayan po, paglingkuran po natin ang iba. The divine example of pure humility and love is Jesus Christ, kung saan siya po ay anak ng Panginoon. He exists for eternity in complete and perfect unity with God, the Father, and His Holy Spirit. His overwhelming love for mankind led Him to humble Himself to become a man. He became man to sacrifice His life in our stead, so we can, with forgiveness and cleansing of our sins, be reconciled with God the Father. His sole purpose was to serve His Heavenly Father by serving the human race. Each and every repentant is now an adopted child of God the Father. May mga pagkakamali po tayo sa buhay, pero kapag tayo ay nag-repent sa Panginoon, tayo ay kabilang na sa Kanyang pamilya. Then in our duty, it is our duty, our sole purpose is to do the same. We will show our love for God and our gratitude by becoming the image of Jesus Christ. Serve God the Father by serving others. Paglilingkuran po natin ang Diyos Ama sa paglilingkod po natin sa iba. Ang paglilingkod po natin is one of the most profound ways para po mag-reflect po ang pag-ibig ng Diyos. Embodying the very essence of the gospel message. Bilang Kristiyano, we are called not only to receive God's love, but also to extend it to others through acts of service. This principle is deeply rooted in Scripture and is fundamental aspect of Christian living. God's love is characterized by selfishness, sacrifice, and unconditional care. In John 4 verse 8,
Nabasa po natin, whoever does not love does not know God because God is love. This verse encapsulates the idea that love is not merely an attribute of God, but His very nature. Para po mag-reflect ang pag-ibig ng Diyos, therefore, means to embody these qualities in our interaction with others. Serving others is a tangible expression of this love, demonstrating our commitment to living out the principles of our faith. Babasahin ko po ulit ang ating third point. Serving reflects Christ's humility and love. Yan po ang ating third point. Alam niyo po ang isang bamboo. Ang isang bamboo, kapag nakita kayo ng isang bamboo, alam ko familiar po kayo sa isang bamboo, madalas po yan nakatanim sa mga malapit sa mga matubig na lugar. Ayan po, ang bamboo, maging katulad po tayo ng isang bamboo. Tignan niyo po ang isang bamboo. Be like the bamboo. The higher you grow, the deeper you bow. Ang bamboo, pag maliit pa ang bamboo, habang nag-grow yan, nagbabaw po yan. Kaya po, kapag ang bamboo ay tinamaan ng malakas na bagyo, ang ginagawa ng bamboo? Sumasayaw sa Panginoon yan. Sayaw-sayaw lang yan. Sumasayaw lang yan. Kaya po, minsan marami tayong mga aral na makukuha po sa bamboo na ito. Sa buhay po natin, kapag binabagyo po tayo, grabe ka naman. Binabagyo na nga, sasayaw pa. Nakakahirap po, no? Pero yun po yung nais ng Panginoon. Maging katulad po tayo ng isang bamboo na tayo ay nag-grow, mas yung humility natin at pag-ibig natin sa kapwa natin, pag-ibig natin sa bawat isa ay mas nag-grow po. In conclusion po, Christ has given us more grace than we deserve. We have access to salvation and a perpetual sacrifice to cover our sins. That would be enough, but God also given us a calling to be the praise of His glory. To accomplish this, Jesus has given gifts to men. This is the trade secret that the first century church knew, and they used their gifts in harmony to create unparalleled spiritual growth. We can do the same thing, but we need to learn how to work together, and we need more people to use their gifts. Some have gifts that equip others to work, but most are gifted in some specialized ministry. The first question we must ask ourselves is, what is my gift? Then we must ask ourselves, how can I use to serve the body? We need every part to do is shared because each person here brings something unique to the group. If you don't do your part, the whole group will suffer. Ngayon po, balikan po natin. Tanungin niyo ang inyong mga sarili, mga kapatid. Ano ba ang aking gift na pwede kong gamitin sa bahay-sambahan sa iglesia ito? Ngayon, kung alam mo na ang gift mo, paano ko kaya ito magagamit at paano kaya tayo may papagamit sa Panginoon? Alam niyo kung bakit kapag hindi niyo po ito pinagamit sa Panginoon? Pwede po kayo mag-cause po kayo ng suffer sa body of Christ. Magsasuffer po ang body of Christ, ang katawan ni Kristo, kapag hindi niyo po ginagamit ang gift ninyo. Gamitin po natin ito para sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay magkaisa po tayo sa body of Christ. Mga kapatid, ano man yung mga pagkatawag sa inyo ng Panginoon, gamitin niyo po ito. Kung kayo ay tinawag ng Diyos sa mga area or dito sa church, kung ano man ang nais ng Panginoon, mag-obey po kayo sa Panginoon. Minsan, sa simula, napakahirap, pero kapag nakikita mo na yung result, nakikita mo yung goodness ng Panginoon. Nakikita mo lagi na nangibabaw ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ang nais ng Diyos ay maglingkod ka, kapatid, sa iyong buhay na nananalangin ka dito sa lupa. A growing church is a serving church. Serving follows Jesus' example, uses gifts, demonstrates love, and glorifies God. Mga kapatid, may challenge po sa inyo. Maghanap po kayo ng kaparaanan na kayo po ay makakapaglingkod sa linggong ito. Maaaring hindi po sa church, sa inyong mga trabaho, pwede po sa inyong mga tahanan, pwede po sa community.
pwede po kayong maglingkod. Ang paglilingkod po ay maraming kaparaanan. Pwede mong paglingkuran ng asawa mo. Kaya na lagi kong binabanggit. Timplahan mo ng kape. Nagsiserve ka na sa kanya. Timplahan mo o pagluto mo, nagsiserve ka na sa kanya. Marami pang way, or yung kapitbahay mo, alam mo talaga na hindi pa talaga nakakilala sa Panginoon, hirap na hirap makakilala sa Panginoon, at ikaw ay dinidil ng Diyos. Sabihin sa Kanya ang good news. Sabihin mo sa Kanya, gawin mo ito. I-empower ka ng Panginoon. Again po, God has given spiritual gifts for building up the church. When the church serves together, it matures in Christ. Serving reflects Christ, humility, and love. Mga kapatid, talagang tayo po ay tinawag ng Diyos para magkaisa po sa bahay-sambahan ito. Hindi para magsakitan, hindi po yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay magmahalan po tayo, magkaisa po tayo sa pananalangin, magkaisa po tayo sa pag-ibig, magkaisa po tayo na hindi lang po tayo nagiging stagnant. Mag-disciple po tayo. Mag-disciple, mahirap po, pero yun po ang nais ng Panginoon. Gusto ng Diyos, manganak ka. Kung hindi ka pa nanganak spiritually, gusto ng Panginoon, manganak ka spiritually. Mamaya po, pwede niyo po kami isama sa panalangin. Naglalabas po kami ng mga bata po. Kasi meron po tayong event, OCC, tsaka yung ating, maghahanap po kami dito sa area po, sa ating community. Maghahanap po kami ng mga pwede pong makasama po sa SPC at tsaka yung mga bata po. Pwede niyo po kami tulungan sa mga kapitbahay niyo po na mag-indis po kayo ng mga bata, meron kayong makilala, or i-indis niyo po, dalhin po natin sa bahay-sambahan na ito. At magtulungan po tayo na huwag niyo pong isipin kung ano man yung magiging outcome. Gawin lang po natin yung pinapagawa ng Panginoon. And the Lord will do the rest. Yun po. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito. Salamat po na binigyan niyo po kami, O Diyos, ng puso na maglingkod sa inyo, Panginoon, at maglingkod sa aming mga kapwa. Nais mo, Panginoon, nais mo kami na, Lord, gamitin ang aming mga gifts, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Nais mo kami, Panginoon, mag-excel sa anumang ministry na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. And we know that ministry is an opportunity for us, Panginoon, na maibalik namin, Panginoon, ang papuri at pakarangalan sa iyo. Dahil binigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataong mabuhay, Panginoon, sa sandaling panahon dito sa lupa. Lord, salamat po, Panginoon, sa katapatan mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, along the way ng journey ng pananampalataya namin, patuloy mo kaming tulungan, Panginoon. Na Lord, gawin at patuloy na isulong, Panginoon, ang nais at hangarin mo, Panginoon, sa iglesia ito. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo na patuloy na kami ay maglingkod sa iyo. Maglingkod po kami sa bawat kapwa namin. Magmahalan kami. Magpanalanginan, Panginoon. At Lord, mag-disciple, Panginoon. Salamat po. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 A church that serves. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Bahagi po ng paglilingkod ay talagang hindi lamang po dito sa ating iglesia, maging sa labas. Ngayon pong November, this coming November po ay kami po sa Central Tagalog District na board ay pupunta po sa Dumagat Tribe. So, gusto ko po maging kabahagi ang church natin dito sa mga Dumagat people na magdadala po ng mga old clothes, old shoes, bags, anything po na po pwede nyo pong ipagkaloob. Maglalagay po kami ng box na malaki. So, mag-declutter po kayo sa bahay. Alam ko po yan na marami. Yung isang cabinet po ninyo ay mababawasan.
Pero hindi pa rin, no? Puno pa rin yan. Kaya po, mag-monthly tayo, mag-declutter tayo. Yung mga hindi nyo po kailangan, pero kapaki-pakinabang po sa ating mga kapatid na mga dumagat, ay dalhin nyo po dito sa church. Kami po ay mag-aakyat ng mga damit na yan kapag ka po napuno. Kasi ang target po na lahat po ng churches ng Central Tagalog ay maglalagay po kami ng box para doon po ilalagay. Then kapag ka po napuno yun, iaakyat po namin agad yun sa Tanay. Meron po kaming bodega doon na ilalagay doon, pagsasama-samahin. Then kapag ka po napuno ulit yun, iaakyat na naman po namin yun. So, maging kabahagi po tayo, no? Kung ano po yung mga hindi nyo na ginagamit, dalhin po natin. Kasi yan po ay bahagi ng ating paglilingkod. Maabot po natin sila. Hindi man po ang ating mga paa ang makakarating doon. Pero yung ating pong pagkaloob sa kanila ay makakarating doon. Maging ang panalangin. At yan po ay gawain po ng ating distrito sa Central Tagalog. So, bahagi po tayo, no? Makibahagi po na tayo dahil kasama yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya maging excited po tayo na maging kabahagi po sa gawain na yan ng Panginoon sa mga dumagat na mga kapatiran po natin doon. Dahil yun po ay gawain ng Tanay na nagkaroon na po sila ng church doon sa lugar na yon. Kaya magpapatuloy lang po. Ayan. Sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito at hayaan po natin na pasalamatan natin ang Diyos sa ginagawa niya sa ating iglesia. Aming Diyos, salamat nga po Panginoon dahil ikaw po ay mabuti, ikaw ay dakila. Ang paglago, Panginoon, ay hindi lamang po sa aming espiritual, Panginoon, kundi sa buong iglesia, Panginoon, ay makita mo na kami ay lumalago sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Lord, gamitin mo ang bawat mga salita na aming naririnig tuwing linggo upang kami ay patuloy na magpalakas, patuloy na magpalago, patuloy, Panginoon, na magpayabong sa iyo, O Diyos. Dahil, Panginoon, alam po namin na kung kami ay growing, Panginoon, kung kami ay healthy, Lord God, Panginoon, magiging kapaki-pakinabang kami bilang iyong mga lingkod. Aming Diyos, hayaan mo nga po na ang aming pinag-aaralan, Panginoon, ay maging bahagi kami, Panginoon, ng paglago nito, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa patuloy na gagawin mo pa, Panginoon, sa iglesia, Panginoon, ng Christ of the Philippines, katuparan, O Lord God. Kaya aming Diyos, purihin ka. Maging, Panginoon, sa mga may kaarawan, Lord, we remember them, Panginoon, na ikaw po ang magpala sa kanila, kay Rich, Panginoon, na dadagdagan mo ang kanyang taon, maging kay Lem, Panginoon, salamat po for their lives na patuloy, Panginoon, na pinagpapala mo, O Diyos. Kaya mo po, Panginoon, na sa kanilang paglilingkod sa iyo, ang dalangin po namin ay magpalago sila spiritual, O Lord God, upang sila ay patuloy na maglingkod sa iyo. Patuloy, Panginoon, na maglilingkod kasama ng kanilang sambahayan, O Lord God. Purihin ka sa kanilang buhay, O Lord, maging sa mga nag-celebrate ng anniversaries, O Lord God. Pagpalain mo ang bawat mag-asawa, Lord God, ng kanilang pagsasama. Dalangin po namin na patuloy na pag-alapin mo ito, ang kanilang pag-ibig sa isa't isa ay patuloy at patuloy, Panginoon, na pagyabungin mo, Panginoon, upang sila anuman ang kanilang maranasan bilang isang pamilya, Panginoon, ay mananatili sila sa iyo, O Diyos. Kakapit at kakapit sa iyo, O Diyos. Kaya po, Panginoon, salamat po. Maging, Lord God, sa inihanda ng bawat isa. Panginoon, salamat po. Nakikita po namin kung gaano kakabuting Diyos, yung provision mo, Lord God. Salamat po, Panginoon. Kaya, O Diyos, hayaan mo po na ang mga biyaya, O Diyos, na aming tatanggapin, maging kagalakan, kalakasan sa bawat isa. Pagsaluhan namin ng mayroong pasasalamat, Panginoon, at mayroong kagalakan. Ma-enjoy namin ang fellowship ng bawat isa, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.